Usap-usapan ngayon sa Philippine Volleyball ang naganap na tune-up sa pagitan ng isang bigating PVL team kontra sa UAAP champion team. Nag-share naman si Tots Carlos sa kanyang PVL record. Tune-up alert! Lasal tinapatan ng Choco Mucho. Umabot pa ng 5 sets. Si Rondina nakipagbakbakan kay Angel Canino. Star player nililigawan ng Choco Mucho sa Lasal. Tots Carlos, deadma lang sa 38 points. Pero bago yun mga ka-V-heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Nagkasundo sa isang tune-up game ang reigning PVL silver medalist na Choco Mucho at ang UAAP defending champions ng De La Salle University. Naganap nga ito matapos ang temporary break ng PVL at UAAP dahil sa Holy Week. As expected, mahigpit nga naging tapatan ng dalawang teams kahit na pro versus collegiate team ito knowing Lasal. Naging exciting din considering na supported ng Ateneo fans ang Choco Mucho tapos nagkaroon ng tune-up kontra sa UAAP rivals na Lasal. Pinatunayan nga ng UAAP defending champions kung bakit silang winningest UAAP team this era. Na-challenge lang naman nilang isa sa bigating PVL team at ang mas pinalakas na Choco Mucho. Bago mag-Holy Week break, 7-1 win-loss record ang Lasal habang 5 wins and 1 loss naman ang Choco Mucho. Nito lang March 28, Webes, kinumpirma ng Rebisco Head of Sales and Field Operations at Creamline Manager na si Alan Acero ang naturang tune-up. Sa kanyang X account, makikita ang litrato ng nasabing tune-up na may caption na Ani Mucho at mukhang kompleto nga ang naging lineup ng dalawang teams. At kahit nga walang video, expected na naging mainit ang tapatan ng dalawang Philippine volleyball superstars na sina Cici Rondina at ang rising star na si Angel Canino. Panigurado nga rin naging exciting ang iba pang matchups tulad ni Kat Tolentino at Chevana Laput. Intense din ang face-off ni Madi Madayag at Thea Gagate. Tang Ponce versus Laika De Leon at syempre ang tapatan na Julia Coronel at ang former Lasal setter na si Mars Alba. Speaking of, muling nagkita ang former Lasalians na sina Des Cheng, Aduque Gonzania at Mars Alba sa kanilang former coach na si Ramil De Jesus. Actually, magandang tapatan din for sure ang naganap sa dalawang legendary coaches na sina RDJ at Dante Alinsinurin. Anyway, umabot nga ng 5 sets ang nasabing tune-up sa score na 3-2. Walang iba pang detalye ang kumalat patungkol sa kung sino ang nanalo sa match pero sa set 5, 16-14 nga ang naging talaan nito. Choco Mucho ang ikatlong PVL team na nakatune up ng Lasal. Una dito, ang disbanded team ng F2 at ikalawa ang Akari Chargers. Napansin naman ng mga fans na sa huling tune-up ng Lasal kontra pro team na Akari, may nasibat ang Akari na star player sa Lasal na si Justin Hazareno. Kaya naman maraming may pasuspetsa na may nililigawan umano ang Flying Titans sa koponan ng Lady Spikers lalo't may kumakalat na balita na posibleng may dumagdag ulit sa heavy roster ng Choco Mucho bago ang PVL draft sa June. Moving on, umuusok pa rin mula sa mainit na Creamline Signal matchup ang mga usap-usapan patungkol sa game na ito na umabot lang naman ng 5 sets with Creamline winning in a reverse sweep. Pinakabumandera nga sa nasabing match ang Creamline superstar na si Tots Carlos matapos gumawa ng PVL record bilang second highest scoring local player sa liga. Muntik nga niyang abutan ng best record ng kanyang ate na si Alyssa Valdez na gumawa ng 39 points sa dating pangalan ng PVL na Shakey's V-League noong October 5, 2016 sa koponan ng Bureau of Customs kontra sa Lawag. Binasag naman ni Tots Carlos ang kanyang former career high kontra Akari noong February 29 na 31 points. Versus Signal, nagpaulan lang naman siya ng 35 attacks and 3 blocks para sa 38 points. Pero sa interview, mukhang hindi na nga nasorpresa ang 3-time PVL MVP at halos deadma lang din sa nagawa niyang achievement. Mas mahalaga nga daw ang naging panalo ng Creamline kontra Signal na naging crucial para sa kanilang Final Four hopes. Aniya, syempre grateful ako na merong mga ganitong opportunity. Pero yun nga, paulit-ulit kami na kahit sino pang maka 38 points, kahit sino pang maka 55 points, walang problema. Basta nanalo yung team, so wala talaga kaming problema kasi yun nga, number 1 priority talaga namin yung team. Siya na ngayon ang second highest scorer sa professional PVL era sa likod ng Dominican legend na si Priscilla Rivera.
na naglaro bilang import ng Akari noong 2022 Reinforced Conference kung saan umiskor ito ng 44 points sa isang game.